Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-legit na records ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit na records. For tonight's video, narito simulan po natin ang ating pong balitaan at unahin natin pong i-congratulate si Poleng at saka si Bossing Vic Soto dahil naisilang na po nila ang kanilang second baby na napaka-cute. Kaya ito po yung dahilan na kung bakit wala po si Bossing kanina sa Eat Bulaga. Siyempre, importante po ang moral support ng Mr. sa kanya pong misis. And kanina nga po, binati rin po ng mga legit Taricals, sila Tito Sen, sila Bossing and Poleng ng congratulations. Pero bago yung mall mo, okay, alam ko yan. Batiin mo na natin, siyempre. Vic and Pauline, congratulations. Yeah! Happy baby girl! Congrats! Nanganak na po si Vic, mga kaibigan. Si Pauline! At Si Pauline pa. Pauline! Ano ka na? Pauline! Congratulations! Bouncing baby girl. Congrats, Ate Tani! O di ba biniro pa nitong si Boss Joey si Maine Mendoza. Kasi siguro excited din itong si Henyo Master na magkaroon din ng baby itong si Maine Mendoza. So lagi naman po siyang ganyan kay Mengkay. And si Maine ay natawa na lamang at the same time ay halata mo rin kasi na favorite din nitong si Boss Joey si Maine Mendoza. Syempre, inaanak eh. Pero kaming mga fans ni Maine Mendoza, alam yan, noon pa man, halatado talaga itong si Boss Joey, na paborito niya itong si Maine Mendoza. Anyway guys, mabalik po tayo sa anak nila Bossing. So narito po ang kanilang pasilip sa anak nila second baby, na kung saan ay ang cute-cute ng kanyang labi guys, ng baby. Naku, sarap-sarap kurote, na-excited din ako sa aking baby tuloy. Anyway, ang cute-cute, no? Sana ay sa sunod. Buong face na. Kasi dito pala nakakagigil. Ang cute-cute po talaga. Grabe. Nakakatuwa ka legit Taricals. For sure, napakagandang bata. Napaka-cute ka legit Taricals. Maraming nagsasabi na nakuha po niya ang lips ni Mami Poleng. And parang tisay niya ka-legit Taricals. Anyway, congratulations again and hoping na maging healthy sila pareho ni Mami Poleng. And isa rin to sa iniintay po nating lahat. Samantala, since wala po si Bossing ka-legit Taricals, narito at si Maine Mendoza po muna pansamantala ang siyang pumalit kay Bossing dito sa Gimme 5. And nakakatawa, twinning naman po yung magninong, naka-black and white. And then naka-shoes na naman po si Maine ng magkaibang color. So pauso talaga ito si Maine Mendoza, but napakaganda naman, bagay po sa kanya. So, mapapansin natin na talagang napakalaki ng tiwala ng TVJ sa hosting skills ni Maine Mendoza. So, ganun din naman kina Kuya Ryan at iba pang mga host. Pero syempre, siguro sa mga bata-bata pa, like Karen, siguro sa mga susunod, ka-legit Taricals ay so, ayan, ka-legit Taricals, parang halos lahat naman sila twinning, no? Naka-black po ng pants din itong si Mama Alan. Siguro kung hindi siya naka-jacket, baka white din yung suot niya. And then si Kuya Ryan, naka-white, black and white naman, si Maine Mendoza and si Boss Joey. Samantala, pag-usapan naman natin ka-legit Taricals ngayon ang tungkol dito sa live views count natin ngayong araw na ito. Pasensya po pala guys sa boses ko. So, nakapagpahinga na po ako ng parang pa 2 days na po Pasensya kung hindi po ako nakapag-update. Pero, ganun pa din hindi pa rin po maayos. So, pasensya na guys. Alam niyo naman siguro na meron tayong pinagdadaanan. Na-demonetize pa din ang aking channel. So, parang sunod-sunod siya. Mga cadaver cards. So, ngayon naman, after ma-demonetize channel ko, may sipon naman ako. Kaya ganito yung boses ko. Actually, nahihirapan talaga ako magsalita right now. Pero, sana, klaro naman guys, ang dating ko sa inyo.
Kaya di rin tayo nakapag-update ng isang buong araw, 2 days na ba? Anyway, ganun pa man, still nakatutok pa rin naman po tayo ng panonood sa TVJ, online, and television. Kasi, yun na lang din ang ating happy pill, diba? Lahat naman tayo, yan po ang happy pill. And kanina, update lamang po, so sa GMA Network, ang live streaming po ng Tahana, ang pinakamasaya nila, 1.9K. And then, ang TP naman nila sa kanilang channel ay 250 watching. So, may tulong na po yan ng GMA Network pero 2.1 lamang po ang kanilang viewers. So, sa Tahanang pinakamasaya channel, meron lamang po silang 250 watching. So, nung nagsisimula po ang TVJ, guys, hindi naman po bumagsak ng ganyan, 250. Actually, kahit po nagsisimula ang TVJ, kung ilan po viewers nila ngayon, ganun din noon. Pero itong Tahanang pinakamasaya ngangi. Wag po nilang sabihin na bago lang sila nung TVJ nagsisimula, ganun din. Sa RPN 9, mahina, eventually lumakas. Sila din ngayon nagsisimula. Paano sila yung nagsisimula? Kiniklaim nga nila na matagal na sila, di ba? 44 years na sila. Paano nagsisimula? Tape ink pa din po yan. 3 araw lang naman po silang nagsimula. Same network. So, kung kiniklaim nila na nagsisimula po sila, di i-claim na rin po nila na hindi po sila Itbulaga. Di bitawan na po nila ang Itbulaga. Wag na nilang habulin. Nagsisimula nga sila, di ba? So, panindigan na po nila yan na sila yung nagsisimula. Magbagong buhay na, Charis. Anyway, kanina naman po, meron tayong 98K watching para sa Itbulaga live stream. So, sa TV5 Philippines, 51K watching po. Samantalang sa TVJ Official, 47K watching. Congratulations, TVJ and Legit Tabaykads. Samantala, tumaas pa po yan, ha? Dahil naka-total of 100K po tayo sa YouTube kanina. And then, kung ipagsasama pa po natin ang Facebook at YouTube, ang total live views po natin ay 126K. So, 100 sa YT and sa Facebook naman po ay 26.7K. TVJ Facebook page, meron po tayong 13.4K live viewers. Sa TV5, meron po tayong 13.3K live viewers. Then sa TV5 Philippines YouTube and TVJ YouTube channel, tumaas pa po ang sa TV5. Kanina 51, naging 53K watching pa po yan. Ang TVJ same pa din with 47K watching. Kaya parang pumalo po siya from 98K to 100K sarado. Ka-Legit Tabaykan. So congratulations sa atin lahat at maraming salamat sa lahat ng tumutok. And since pinag-uusapan na lamang din po natin ang lamang ng TVJ, so narito naman po ang TV ratings ng mga noontime shows na kung saan, syempre wagi pa din po ang Legit Tabaykads. So wagi po tayo nitong January 20, 2024. So ito pa hanggang dito pa lamang po ang update ng TV ratings. Wala pa pong pinaka-latest. So ganun pa man, congratulations kasi napakataas ng ating ratings with 4.4%. Pumapangalawa po ang Showtime with multi-channel 3.9%. And then, kumulelat naman ang Tahanang pinakamasaya or walang pundasyon with 2.4%. So, sub-sub, Ka-Legit Tabaykads sa kanilang ratings. Kalahati ba naman kumalahati. Pasalamat kaya sila at naka 2% pa sila. Kung ang Tape Inc. magbibigay ng ng ratings, 0% tayo. So, mabait pa ang mga Legit Tabaykads. Charias. Anyway, may bayad daw po kasi nila yon yung Kantar, kaya tumataas sa kanilang ratings. Sa kanila po yun ang galing. So, dito tayo sa digit source. From Nutam ng AGB Nielsen. So, maraming salamat guys sa mga nakatutok at sumusuporta sa TVJ.
Ngayon, dahil dyan sa subsob, kulelat, ay mukhang pupulutin daw sa kangkungan ang tahanang pinakamasaya dahil sa kanilang ratings na ito. Collegiate Taricans. At the same time, sabi nila mukhang mayroong show ng GMA Network ang magpapaalam. Dahil baka daw mamayan yan, ang GMA hindi na i-renew pa ang kanilang kontrata. Dahil sa bitbit na kamalasan ng tahanang pinakamasaya sa kanila na pati logo kinopya pa sa Party Pilipinas. Hindi lang Sunday Pinasaya, kundi sa Party Pilipinas. Samantala, sabi po dito ni Riven Hatol, maganda rin gabi yan. Sabrina Choi, here's another fact. Showtime will replace tahanang pinakamasaya soon. And Showtime and both GMA and GTV will be here to stay whether you like it or not. So, yan na po, yung tinatawag, yan na po yung sinasabi, Collegiate Taricans. Mukhang may magpapaalam and soon, baka Showtime na ang nasa GMA. And syempre, nasa GTV pa rin. So, parang dalawa na. Naku, parang magiging malakas ang Showtime nito, Collegiate Taricans. Anyway, okay lang, at least parehas naman po yan na original na noontime show. So, magkaroon man po ng tapatan ng dalawa, friendly competition naman po yan. So, mas tangkap ng Legit Taricans na ito ang kalaban ng Itbulaga kasi noon pa man silang dalawa ang magkalaban. And ang tape na tahanang pinakamasaya ay sa kangkungan daw pupulutin. Lalo na't lagi daw ganito, ang ratings nila, kulelat at kulelat. Parang ano daw po sila, saling pusa na noontime show. Sabi naman po dito ni Cruella De Vil, maganda rin gabi, prior review lang yata ang apela. Ang judge naman, hindi na nila masyado binibigyan ng pansin kapag hindi murder o matinding krimen. Kapag alam ng judge na matatapon lang ang pera, magtatapon lang ng pera ang apela, binabasura na lang rin naman. Marami pa silang mas mahalagang unahin kaysa sa tape ink. So, sa dami nga pong kaso natin sa Pilipinas, Collegiate Taricans, kaya yung iba maybe talagang hindi rin pinapansin ang tagal ng justice kasi mas inuuna yung malalaking issues like eto nga, mga matitinding krimen. Hindi naman siguro VIP ang mga halushos, ang tape ink para unahin, di ba? Mukhang taon pa talaga bibilangin or po pwede rin naman na automatic basura na para mabilis ang usad ng kaso, Collegiate Taricans. So kayo ba, anong panig ninyo? Anong palagay po ninyo? Hinggil po dito. Pero ito po ang ilan sa mga naging komento ng mga netizens tungkol sa pila ng tape na baka mabasura lamang din dahil usually ay kung ano po ang hatol ng mababang hukuman, ayun din ang hatol pagdating sa Supreme Court. So, mahirap din magpakakampante, Collegiate Taricans. Lagi ko itong sinasabi na mahirap din magpakakampante. Kaya naman, tuloy pa rin po tayo sa pagdadasal. Tuloy pa rin po tayo sa pananalig na may papanalo to ng TVJ. Just keep on praying, guys, para saan pa. At igagawa din ng Panginoon kung ano po ang dapat at sino ang mas karapat dapat na humawak at katigan ng korte. So, yun lang muna, guys, for this evening. And mag-update na lang po ako ulit ng mga susunod pa nating pwedeng i-update, mga latest update ganap sa TVJ at sa kaso pong ito. So, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.